Sa Senado naman, tinalakay ang mga posibleng amyendahan sa umiiral na oil deregulation law. Present dyan mismo si Energy Secretary Sharon Garin. Para sa Detalye Live, mula sa Senado may express report si Merrimon Reyes. Merrimon, ano-ano daw ba yung mga amendments na napag-usapan dyan? Ruth, nilatag nga sa pagdinig kanina ng Senate Committee on Energy ang mga posibleng iaamyenda sa oil deregulation law na posibleng gawin upang matugunan ang mga krisis sa supply ng langis sa bansa. Kabilang sa mga nakikitang reforma ng Department of Energy o DOE ang pagbibigay ng kapangyarihan sa pamahalaan na magpatupad ng mga calibrated at time-bound oversight measures sa panahon ng energy emergencies. Kailangan din daw mapalakas ang koordinasyon sa pagmomonitor ng industriya ng mga ahensya ng pamahalaan. Bukod sa DOE, kabilang dito ang Department of Trade and Industry at ang Philippine Competition Commission. Yan ay para masiguro na may sapat na supply ng mga produktong petrolyo at mapigilan ang hoarding ng mga ito sa bansa. Samantala, ipinakilala rin sa pagdinig ang pagtatag ng Philippine Strategic Petroleum Reserve. May inisyal na target ito na 60 araw na supply ng crude oil at iba pang petroleum products. Kaugnay nito, gagawin pa rin mandatory ang pagpapanatili ng mga pribadong refiners at importers ang minimum inventory requirement na aabot sa 30 araw na supply ng bawat produkto. Ang hindi susunod sa minimum inventory requirement, maaaring magmulta mula 250,000 pesos hanggang kalahating milyong piso. Sa pagdinig, tinanong din ni Senator Erwin Tulfo kung may kapangyarihan ba ang DOE na agarang kumumpiska ng hoarded na langis. Inamin naman ni DOE Secretary Sharon Garin na kasulukuyang walang ganitong probisyon sa oil deregulation law, kaya kinakailangan pa nilang umasa sa iba pang batas at ahensya tulad ng PNP, DTI at DOJ para maisagawa ang mga aksyon laban sa hoarding. Ruth, napag-usapan din kanina ang pagpapatayo ng mga strategic oil reserves sa Pilipinas para daw hindi lang laging aasa ang bansa sa mga imported na langis. Handa naman daw ang bansang Japan para tumulong dito habang patuloy ang pakikipag-usap ng DOE sa iba't iba pang mga bansa. Suportado naman ito ni Finance Committee Chairman Senator J.B. Ejercito, lalong-lalo ang paglalaan ng national budget para dito. Ruth. Yan po ang Express Report ni Mobile Journal Merrimon Reyes live mula sa Senado. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.